lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. I'm back. Alas 3 na po, kaya naman tumutok na at lakasan muna ang volume ng inyong mga radyo habang kayo po ay nagsisiesta at nagpapahinga dahil makakasama tayo uli ng isang oras para na naman po sa bagong linggo at episode ng One Nutrition, One Nation. At tatalakayin natin syempre ang mga interesting na usapin on all things nutrition. Ako po ang inyong host ngayong hapon, Jomay Tonggol po, mula sa National Nutrition Council. At napapakinggan pa rin tayo sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening tungkol po sa usaping nutrisyon. Mga kanutrisyon, ngayong hapon na ito ay mapapakinggan ninyo ang ating special episode tungkol po sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023 to 2028. Alamin natin kung ano nga ba ang PPAN, bakit ito mahalaga sa larangan ng nutrisyon at ano-ano ba yung mga nakapaloob dito sa planong ito ng pambansa. Abangan natin yan mamaya sa ating technical segment. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa po ng iba't ibang organisasyon at ahensya po ng pamahalaan sa Nutrition Update segment natin mamaya. At syempre gagabayan naman tayo ng mga tamang habit na dapat isabuhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. At syempre para sa ating mga tagapakinig at mga fans na mahilig magluto at kumain, di pwedeng makaligtaan ng patok na patok at masasarap na recipe mula po sa nag-iisang Recipe Princess CJ Aguinaldo. At kung may mga katanungang pangnutrisyon na bumabagabag po sa inyo tuwi-tuwi na, sasagutin po natin yan sa Tanong Mo Sagot Ko segment. Kaya mag-comment lamang po kayo sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at ng inyong mga local Nutriskwela radio stations at bibigyan linaw namin ang inyong mga questions. Stay tuned at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalaala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano nga ba ang trending pagdating sa usaping nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Mga kanutrisyon, sama-sama nating alamin yan dito sa segment na Nutrition Updates. At ngayong hapon, makakasama natin si Dr. Dexter Galban. Siya po ang Assistant Secretary for Operations mula po sa Department of Education upang magbahagi ng update ukol po sa policy on healthy foods in canteen. Good afternoon, ASEC Dexter. Ano po ang updates na hatid mo sa amin ngayong hapon? Ukol naman po sa ating policy on healthy foods in canteens, ang hatid kong nutrition update ngayong hapon. Yan, simulan na natin, ASEC Dexter. So, bakit nga po ba binuo ang policy on healthy foods? Ano po yung mga objective na nakasaad po sa polisiyang ito ng DepEd? Ang DepEd Order Number 13 Series of 2017 o yung Policy and Guidelines on Healthy Food and Beverage Choices in Schools and in DepEd offices ay binuo upang makamit ang maraming bagay. Unang-una, para mapaganda ang access ng mga paaralan sa masusustansyang pagkain at magkaroon ng mas positibong pakikitungo o pananaw ang ating mga kabataan
tungo sa pagkonsumo ng mga ito. Pangalawa, ginawa ito upang magtakda ng mga pamantayan o guidelines, standards sa pagkain para sa mga mag-aaral at sa DepEd personnel. Pangatlo, para ding mahikayat ang ating mga learners na mag-aral kung paano basahin ang impormasyon mula sa nutritional facts. Yung mga nakikita natin sa likod ng ating mga kalimitang binibili sa palengke o sa grocery, at gamitin ito sa pagsusuri kung ito ba ay kapaki-pakinabang sa kalusugan ng isang tao o hindi. At huli, upang i-regulate ang pagbebenta at marketing ng mga unhealthy na pagkain at inumin sa mga paaralan at sa mga DepEd offices. At ang polisiya na to, ulit yung DO number 13 series of 2017, ay nagtatatag ng mga alituntunin upang itaguyod ang malusog na pangangatawan at positive attitude na makapagbibigay ng healthy food environment sa mga mag-aaral. Kasama na din ang mga teaching at non-teaching personnel. Kasi naglalayon din ang polisiya na to na manigurado na meron talaga tayong healthy food and beverage choices sa loob ng DepEd at sa loob ng mga paaralan. Para din magkaroon tayo ng tamang pagkakategorya ng mga pagkain, alinsunod na din sa kung saan sila nakatira, ano ang kanilang cultural background, pati na rin kung paano malalaman kung ano nga ba ang magandang healthy lifestyle na pwede nilang i-imbibe sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan. So may nabanggit si Asek kanina na mga category ng pagkain at inumin sa ilalim ng polisiya na to. Asek, pakibanggitin nyo nga po ano-ano po yung mga iba't ibang category ng food and beverages under this department order number 13. And bawat category po siguro, pakibigyan po kami ng mga halimbawa na mga pagkain na sakop na maaari pong ibenta sa mga bata sa loob ng paaralan. Ang policy na to talagang pinadali na maintindihan ng ating mga kabataan at ng lahat ng Pilipino kung ano nga ba yung mga recommended natin na pagkain. Kaya sinundan namin yung kulay ng stoplight. Green, yellow, at red. Green, ibig sabihin, ito yung mga food items na maaaring ibenta o maging available sa ating mga paaralan araw-araw. Kapag may food label sa pakete, ito ay matatalagang isang bagay na maaari nating ma-evaluate. Ang gusto natin, ang saturated fat ay less than 3 grams, yung added sugar niya less than 10 grams per serving, at yung sodium niya ay less than 120 milligrams per serving. So kumbaga, itong mga green na tag products na to ay yung mga healthy food na gusto nating i-promote. Kagaya nito yung mga gatas, fresh buko juice, mga nilagang kamote, saging na saba, pwede din ang kanin, prutas at gulay. Kasama na din yung ating mga whole wheat bread. Yan, mga example ng green, mga go ang tinatawag natin dyan. Meron din tayong yellow o yung bagang maghinay-hinay, magpreno-preno. Ito yung mga pagkain na pwede lamang ibenta sa school canteen o kaya sa mga DepEd offices once or twice a week. Per serving, ang mga pagkain na ito ay dapat nakataglay lamang ng 3 to 5 grams ng saturated fat. Pagdating naman sa sugar, nasa 10 to 20 grams. At ang sodium dapat nag-range lamang between 120 hanggang 120 milligrams per serving. Mga halimbawa naman ito, ilang fresh fruit juices na walang added sugar, mga pansit, arroz caldo, champurrado, banana Q, yan, mga fried rice, processed foods, mga stir-fried vegetables. Ito, mapapansin talaga na madalas itong mga klase ng pagkain na ito, medyo mas maraming konting asukal, mas maraming konting gumagamit ng oil, yan. Tapos meron din tayo na tinatawag na mga red foods. Ito yung mga kumbaga stop talaga o palagang ayaw natin na i-promote o maging readily available sa ating mga paaralan at DepEd offices. Ito yung mga food items naman natin na may mas saturated fat na mas mataas pa sa 5 grams per serving. Meron din silang added sugar na more than 20 grams at yung sodium o yung alat niya, yung asin naman, ay more than 200 milligrams. Ang mga halimbawa nito, of course, para mas madaling matandaan, pag nakita mo yung soft drinks, kapag nakita mo yung mga energy drinks, mga powdered juice drinks,
mga instant noodles, at saka lahat ng klase ng mga salted snacks at mga chichirya, ito yung mga talagang ipinagbabawal natin kasi talagang unang tikim pa lang, alam na alam ng mataas ang salt content, mataas ang sugar content ng mga pagkain ito. Kaya sa ating adhikain, iniiwas natin ang mga mag-aaral at mga guro sa pagkain ng mga ito. Tsaka maituturing natin, ASEC, no, na yung mga nasa red category, yung mga empty calories, no, na matatawag natin. Exactly. So we have so yon, mga ka-nutrition ha, tatandaan po natin. Green, ibig sabihin, pwede siyang ibenta or i-promote sa school canteens at sa mga DepEd offices araw-araw. Pag yellow naman po, once to twice a week lamang po. Pag red, zero, talaga, X. Lilimitahan. Wala talaga, ma'am. X po talaga sila. Oo. Ay, ASEC, matanong ko lang, yung bang polisiya na ito ay pang pang publiko lang ba o parehong pribado at pang publikong paaralan ito in-implement? Saklaw ng DO13 series of 2017 ang parehong pribado at pampublikong paaralan sa elementarya. Subalit, no, bilang binibigyan natin ng relative autonomy at independence yung mga pribadong paaralan, maaari din silang gumawa ng sarili nilang polisiya na nakasangguni sa ating mga DepEd issuances. Pwede kang mas matindi pa yung kanilang implement. Ang alam ko, may mga private schools tayo na talagang mas matindi pa yung kanilang standards when it comes to making healthy food available at talagang bawal ang any form of unhealthy food. Sa kasalukuyan, no, ang mga pampublikong paaralan natin, mahigpit na sumusunod dito sa DepEd order na to. At ang maganda, kasama ang mga school officials sa mga pangunahin na maghihikayat dapat sa mga local chief executives natin in different parts of the country para makapag-issue ng local legislation. Kumbaga talagang sa mismong lugar na yon, kaagapay hindi lamang ang mga health personnel kundi pati ang ating mga school officials sa pagsusulong ng mga lokal na polisiya tungkol dito, lalong-lalo na para malimitahan natin yung availability ng mga unhealthy food, lalong-lalo na yung red na mga food, no? Within 100-meter radius ng school premises para kahit kaagarang lumabas yung mga bata, medyo matagal-tagal, talaga mag-e-effort talaga sila para makakita ng mga unhealthy food. Kasi gusto talaga natin healthy learning environment, nutritious learning environment. Ayun. Hindi lang healthy, kundi nutritious learning environment inside and even somehow outside the school premises. Ayan. Kasi kasama talaga yun sa environment, pati yung outside. Last question ko na lang, ASEC, no? Paano po ba na monitor ng DepEd yung pag-i-implement ng polisiya? And meron po bang plans, no? Future plans po ang DepEd na i-review and i-update yung polisiya na Department Order number 13 sa hinaharap? Meron talagang plano na palawigin pa ito. Actually, simula nang pinatupad yung policy na ito, marami na talagang pagbabago na nangyari. Unang-una, ang ating mga health personnel ay naging mas equipped sa pagkakategorize ng mga pagkain na pwedeng pumasok sa school. Of course, our teachers are also made aware kung ano nga ba yung mga pwedeng pagkain lamang na pumasok sa mga school. Sila din yung nagbibigay ng technical assistance sa mga school heads para malaman ng mga bata at saka ng mga magulang kung ano nga ba yung mga klase ng pagkain na inirekomenda natin sa ating mga mag-aaral. May mga local government units na din na nag-issue ng local ordinances para suportahan itong department order na ito. Para mas maipagting natin yung mga nakasaad sa policy. Ibig sabihin, naging effective ang paglalobby ng ating mga guro, ng mga school heads, ng mga school health personnel para pati yung LGU kaagapay na natin sa pagsusulong ng more nutritious, healthier learning environment. Pati na rin ang ating mga school canteens, mas nag-o-offer na ngayon ng healthy na pagkain kasi mas naging aware sila pagdating sa mga pangangailangan ng ating mga learners. Isa na to sa mga bahagi ng mga criteria para mamili ng mga concessionaires na magbibigay ng pagkain sa ating mga learners. At ang maganda, talagang plano nating palawigin ito dahil nung ikinumpara natin itong polisiya na to sa polisiya ng ibang bansa, tinuturing pala ang Pilipinas na isa sa mga benchmarks
pagdating sa magagandang polisiya, pagdating sa healthy food sa loob ng paaralan. Kasi napakalaking paraan ito upang mapigilan ang malnutrition, both being underweight or overweight. Kaya ang maganda, magsusulong tayo ng policy review kasi ang ginagawa natin sa DepEd tuwing nakakalagpas na ng 5 taon ng isang polisiya, talagang i-review dapat natin to para mapakita natin o ma-assess natin na angkop pa yung mga nilalaman nito sa naturang panahon. Lalong-lalo na mas marami ngayon na healthy food choices na pwedeng mas maging available sa loob ng mga paaralan. Maganda po yung sinabi ni Asek, no, na kailangan talaga regular yung pagre-review ng isang polisiya, hindi lamang para ma-ensure din, no, na masustain ito at maging relevant, no, sa napapanahong konteksto ng ating mga program participants, no. And there you have it, no. Thank you, Assistant Secretary Dr. Dexter Galban ng Department of Education po, no. Sabi na hagi mo na oras at sa update ukol po sa policy on healthy foods sa ating mga paaralan. Alam nyo, tunay nga pong malaking tulong ang programang ito, ang polisiyang ito, para hindi lamang matuto sa paaralan ng mga batang Pilipino, magagabayan pa sila sa pagkamit ng tamang nutrisyon. Kaya mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang masustansyang paalaala. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Napapakinggan pa rin tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Hello po sa inyong lahat. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay kumain ng iba't ibang halamang pagkain o plant-based foods. Kapag usaping healthy diet po, hindi mawawala ang recommendation sa pagkonsumo o pagkain po ng plant-based foods. Ito yung mga pagkain mula sa mga halaman. Mapa-green leafy vegetables man yan, gaya ng kangkong at talbos, cruciferous, gaya ng repolyo, halamang ugat, gaya po ng patatas, kamote at singkamas, at iba't ibang uri ng prutas, gaya po ng saging, mangga, papaya, at ang in-season ngayon na rambutan at lansones. Kasama rin po sa ating listahan ng nuts, beans, and lentils, gaya po ng cashew, pili, tokwa, munggo, garbanzos, kadyos, at sitaw. At syempre, kasama pa rin po yung mga grains, gaya po ng iba't ibang uri ng bigas, at iba pang mga produkto na itinatanim at inaani gaya po ng mais. Dagdag pa rito, hindi lamang ang mga nakatanim sa lupa ang kabilang sa ating listahan ng plant-based foods. Meron ding tumutubo sa karagatan. Ito yung mga seaweed, no? Gaya po ng lato at pupuklo. Ang mga pagkain ito kasi ay nagtataglay ng napakarami at samot-saring vitamins, minerals, fiber, antioxidants at phytochemicals na talaga namang nagdudulot ng napakaraming health benefits sa katawan. Nariyan po ang pagkakaroon ng strong immunity, gut health, at pagprotekta ng mga cells laban sa free radicals na factor ng pagkakaroon ng chronic health problems kalaunan. Miski ang ibang produkto ngayon sa pamilihan ay may plant-based options na kung saan ang mga gatas po ay may soy, nuts, o rice milk alternatives na. At pati na rin po yung karne ay may plant-based alternative na rin po kung saan lumilikha po ng meat alternative mula sa iba't ibang uri ng halaman para po magaya ang structure ng karne na makatutulong po sa pagbawas at pag-regulate ng utilization, yung paggamit po at consumption o yung mismong pagkain ng karne. Especially yung mga red meats, no? For sustainability na rin po at sa promotion ng healthy diet for all. Mas makulay na laman ng ating pinggan, mas maraming sustansya ang makukuha natin.
Kaya po sundin ang Pinggang Pinoy para makita po ang recommended food portioning at food items na maaaring maging alternative na kainin para masiguro pong healthy plate ay nasusundan ng buong pamilya. At yan po ang Nutrition Habit for the Week. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mangmoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol po sa wastong kalusugan at nutrisyon. Kaya mga kanutrisyon, patuloy pa din po na kinakaharap ng bansa ang malnutrisyon. Ayon po sa mga pag-aaral, umiiral ngayon ng threat o banta ng triple burden ng malnutrisyon at kabilang nga rito ang undernutrition o yung may kakulangan sa sapat na nutrisyon, overnutrition o yung labis naman sa katabaan at pagtaas po ng timbang, at ang panghuli ay yung micronutrient deficiency. Upang matugunan ang problemang ito, talaga namang napakahalaga na gumawa o bumuo ng iba't ibang nutrition programs and interventions, lalo na sa mga kababayan nating labis ang kakulangan at pangangailangang pangnutrisyon. Pero ano nga ba ang role ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN sa pagtugon sa problemang nutrisyon sa bansa? Sino ba sa inyo ang nakarinig na ng salitang PPAN? Naku, huwag na natin pong patagalin pa. Mukhang exciting ang episode natin ngayong hapon. Ito po ay tungkol sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 na ipinagdiwang po ang national launch noong unang linggo ng Setyembre. Upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa PPAN, makakasama natin ngayong hapon si Ms. Jessel R. Bagos. Siya po ay isang Nutrition Officer 2 mula po sa NNC, Nutrition Policy and Planning Division. Magandang hapon, Ma'am Jessel, at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Yes, so magandang hapon po sa ating lahat. So thank you po sa invitation para sa ating technical segment ngayon sa One Nutrition, One Nation. So excited na rin po ako na makapag-share ng bagong kaalaman sa ating mga kanutrisyon. About PPAN, of course. Ayan, so nabanggit na ni Ma'am Jessel about PPAN. Ano nga po ba itong Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN? Paano ito nagsimula at bakit ito binuo ng ating gobyerno? So, ang Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN, kung tawagin natin, ay parang game plan ng gobyerno ng Pilipinas para sugpuin yung problema natin sa malnutrisyon dito sa bansa. So, isa siyang malaking mahalagang hakbang para makatulong sa ating mga kababayan na maging mas malusog. So, nagsimula po ang PPAN natin kasi nga meron tayong matinding issue ng malnutrisyon sa Pilipinas. Sobrang dami ng mga kababayan natin na hindi nakakakain ng tama at hindi nabibigyan ng sapat na nutrisyon. At ito ay may masamang epekto sa kanilang kalusugan at pag-unlad. So kaya natin ginawa ang PPAN para magkaroon tayo ng roadmap. So parang GPS siya para sa mga programa at proyekto ukol sa nutrisyon. So gusto nitong mas mapabuti yung koordinasyon ng mga iba't ibang grupo. So kasama na po dyan ang gobyerno, mga pribadong kumpanya at iba't ibang organisasyon para masigurong epektibo yung mga hakbang na gagawin natin para sa mas malusog na kinabukasan ng lahat. So sa madaling salita po, ang PPAN ay isang malaking hakbang para masugpo ang malnutrisyon, alagaan ang kalusugan natin at tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. So yun po ang PPAN. Okay, so ang nakuha natin doon ay hakbang, roadmap, GPS, no? Parang guide, no? National guide, no? Para sabi nga ni Ma'am Jessel kanina ng iba't ibang actors or stakeholders na nandito sa ating bansa. Yung ngayong PPAN, Ma'am Jessel, for 2023 to 2028, syempre may mga nakakaraan tayong PPAN, no? Alam ko kada administrasyon meron tayong binubuong PPAN. Ano naman ang pinagkaiba
ng PIPAN ngayon doon sa mga naunang versions ng PIPAN? So itong ating bagong PIPAN, no, yung 2023 to 2028, actually ikalabing-isa na siya na national plan tungkol sa nutrition. Mula pa 11 na, okay. Mula pa nung 1974, so matagal-tagal na siya. So patuloy naman itong may strategic na approach at saka kombinasyon pa rin ng iba't ibang sektor at antas ng gobyerno sa pag-implement. So ang dokumento na ito ay patuloy na nagbibigay ng direksyon at gabay sa mga stakeholders habang ito ay nagiging pambansang patakaran ukol sa pagkain at nutrisyon. So itong bagong PIPA natin, gumagamit siya ng life stage approach. So kasama na dito ang mga teenager at mga nakatatandang tao bilang target. Dahil kinikilala nito na kailangan ang magandang nutrisyon sa bawat yugto ng buhay. And of course, lalo na sa mga unang taon para makamtan ang magandang kalusugan hanggang sa pagtanda. And sa pagbuo ng PIPAN, ginamit din ang theory of change bilang tool sa planning. Pagdating naman sa nilalaman nito, binibigyang diin ng bagong PIPAN ang mga interventions ukol sa food security at pag-iwas sa pagiging obese or overweight. And kinikilala rin ito ang kahalagahan ng pagbabago ng asal, so yung ating mga practices and behaviors upang makamit ang mas mahusay na nutrisyon. Okay. Nabanggit mo, Ma'am Jessel, yung PIPAN ngayon, ginamit yung life stage approach. Meron ka nabanggit sa mga unang taon, pati yung mga adolescents. Ibig sabihin ba nito, simula din sa pagbubuntis hanggang tumanda o yung ating mga lolo't lola kasama yung kanilang nutrition concerns dito sa pagbuo ng bagong PIPAN? Yes. So, tumbok nyo naman din, Ms. Jomay. So, tama. Ang life stage approach ay ginamit nga sa pagbuo ng PIPAN. So, ibig sabihin, sinasaalang-alang niya yung iba't ibang yugto ng buhay ng isang tao. So, tulad ng sa pagbubuntis, sa pagkabata, kabataan at pagtanda, lahat ng stages na yan kinonsider natin for this plan. Kasi alam natin na mahalagang bahagi ng buhay yung pagkakaroon ng tamang nutrisyon dahil may malaking epekto ito sa ating pagtanda at pag-unlad. So, inuunawa ng plano na ito na ang mga pangangailangan natin sa nutrisyon ay nagbabago habang lumalaki at tumatanda. So halimbawa, 'di ba, ang mga sanggol at bata, meron silang iba't ibang nutritional needs kaysa sa mga matatanda. Kaya't meron din tayong mga programa at hakbang na iba-iba depende sa edad at yugto ng buhay ng isang tao. So layunin ng PIPA na masigurong ang lahat mula sa mga buntis, sa mga sanggol, sa mga nakatatanda na makukuha ang tamang nutrisyon na kailangan nila sa kanilang kalusugan at pag-unlad. Kung baga, walang maiiwan. No? Lahat kasama. Yes. Tsaka, naalala ko na naman, Ma'am Jessel, yung first 1,000 days, pasok pa rin dito sa life stage approach ng bagong PIPAN. So, ayun. So, ayan ha, mga kanutrisyon. Walang maiiwan. Mapabuntis man kayo, nagpapasusong ina, may baby, teenager, adult, tsaka older adults, no, kasama na kinonsidera po yung inyong mga nutritional concerns, mga nutritional requirements, no, sa pagbuo po nitong bagong PIPAN. At base po, Ma'am Jessel, sa current nutrition situation ng ating bansa, may mga lugar po ba, at kung meron nga pong na-identify, saan po itong ating mga priority areas para mas mapaglaanan ng tulong pang nutrisyon ng pamahalaan? Siguro hindi lang pamahalaan, Ma'am Jessel, pero both the government tsaka yung private sector. Yes. Saan po yung ating priority areas ng PIPAN? Yun. So, pagdating naman sa kalagayan ng nutrisyon sa bansa, meron tayong na-identify yun na 34 na provinces na itinuturing nating priority pagdating sa pagbibigay ng tulong pang nutrisyon mula hindi lang nga sa pamahalaan kundi sa iba pang sektor ng ating lipunan. So, paano natin nalaman tong 34 provinces na ito bilang priorities? Well, syempre, ibinatay natin ito sa dami ng mga bata, edad 0 to 59 months na may stunting, meaning hindi nakakamit yung tamang taas or laki para sa kanyang edad. At consider din yung dami ng mga pamilyang may kita
na mas mababa sa food poverty threshold. So meaning merong food insecurity. Maraming mahihirap din na mga pamilya. Okay? Yes. Yun yung second. O meron pa ba? And yung kakayahan sa ekonomiya. Socio-economic capacity. So, yung mga lugar na ito, again, napili sila kasi meron silang matataas hanggang katamtamang antas ng food insecurity, malalaking problema sa malnutrisyon at matinding pangangailangan para sa tulong pinansyal. So, kung okay lang, pwede po bang isa-isahin natin? Sige, isa-isahin natin. Siguro by region. Ano ba to? Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Yes, parang Nutriskwela. Oo. So, narito po yung 34 na prioridad na probinsya. Okay. Yes. So, una, Leyte, Sulu, Negros Occidental, Negros Oriental, Samar, Lanao del Norte, Masbate, Palawan, Basilan, Cebu, Camarines Sur, Quezon, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Iloilo, Cavite, Bulacan, Cotabato, Oriental Mindoro, Pangasinan, Rizal, Davao del Sur, Nueva Ecija, Isabela, Pampanga, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, Surigao del Sur, Zamboanga, Sibugay, Antique at Tawi-Tawi. So, again, ito yung 34 na mga probinsya na kailangang tutukan, no? Pagdating sa pagsisikap at sa tulong ng pamahalaan, ito ba pang sektor, para mapabuti yung kalagayan ng nutrisyon ng bansa. Ayan. So, mga kanutrisyon, narinig nyo ba ang inyong probinsya doon sa 34 priority areas ng PIPAN para sa cycle na for 2023 to 2028. Kung kasama ang inyong probinsya dyan, ay nako, kalampagin na po natin sila kapitan, sila mayor, ang ating mga kagawad, at yung mga, alam po natin, yung mga kilala nating mga NGOs para pagtulong-tulungan nga po na bumuo ng inyong nutrition program na naaangkop, no, sa problemang pang-nutrisyon na meron sa inyong lugar. So, yung 34 provinces na yon, sabi mo nga, Ma'am Jessel, kanina, maraming batang edad 5 taong gulang pababa ay stunted. So, bukod ba sa stunting, ano-ano pa po ba yung mga umiiral na problemang pang-nutrisyon na nais pong matugunan ng PIPAN 2023 to 2028? At paliwanag nyo nga po ulit, Ma'am Jessel, ano ba yung stunting o yung bansot? Okay. So, share ko na lang din po kung ano ba yung current status natin pagdating sa nutrisyon. Unahin natin yung sa undernutrition. So, meron tayong 26.6% ng mga bata under 5 years old ang stunted. So, that's 1 out of 4. Meron din tayong 5.5%. Ganun din, mga bata less than 5 years old na wasted naman. So, ibig sabihin, sobrang payat. Pagdating naman sa overnutrition, no? Sobrang timbang or mas mabigat na timbang. So, meron tayong 5.9% na mga bata under 5 years old ang may overnutrition, and 14% for children naman 5 to 10 years old. Actually, tumataas siya hanggang sa nagkakaedad ang isang tao kasi pagdating ng adults, nasa 42% na. So, halos magkakalahati na. And older adults, nasa 31.6%. So, talagang malaking problema din natin ngayon ang overnutrition. Dati kasi talagang matunog lang undernutrition. Pero ngayon, malaking problema na rin po ang overnutrition. Pagdating naman sa micronutrient deficiencies, so pagdating sa iodine, so, na nakukuha natin, for example, sa mga fishes, sa mga iodized salt. So, meron tayo ngayong problema pagdating sa mga nagpapasuso ng mga ina or lactating women kasi nasa 22%. No? So, 2 out of 5, no, ng mga lactating women natin ang kulang sa iodine. Nako. So, paano mangyayari pagka ganun? Maapektuhan yung pinagbubuntis nila ng bata. Again, sa brain development pa din. So, yan po ngayon yung mga current status natin, no? Sa undernutrition, overnutrition, micronutrient deficiency. Ay, dagdag na rin pala natin for micronutrient deficiency ang anemia. So, among pregnant women, sa mga nagbubuntis po, nasa 23% na siya. So, malaki pa din. So, pagdating naman sa food insecurity, no, sa mga pamilya na kulang lagi sa pagkain, so 33.4% yung moderate or severely food insecure and 2% yung severely food insecure. So, malaki-laki na rin yung 33.4%. Ibig sabihin, isa sa 3
pamilyang Pilipino Mhm. ang food secure. insecure. Oo, hindi may kakulangan talaga sa pagkain. Mabalik ako Ma'am Jessel dun sa anemic na mga buntis. Ibig sabihin ba pag anemic ka, affected din yung isisilang mong baby? Yes, oo, affected Pwedeng din. maliit siya. Maliit siya sa pwedeng maliit siya. kanyang. Oo. Para sa kanyang dapat na bigat Oo, pag isinilang siya. So, yun yung mga low birth weight babies. Low birth weight Kasi may babies. mga pag-aaral po tayo, mga kanutrisyon, na yung mga low birth weight babies, sila din yung mga nagiging obese later on in their adult life. So, talagang kailangan, dyan natin nakikita yung pag tinutukan talaga natin yung alagang pangnutrisyon, simula pa lang ng pagbubuntis, talagang malaki yung ating pag-asa na yung ating mga future generation ay magiging well-nourished at productive na member ng society. Yun. So, actually, nabanggit niyo na rin po kanina nung nagsimula tong segment na to, yung triple burden of malnutrition. So, ano nga ba yung tinatawag nating triple burden of malnutrition? So, ibig sabihin nito, no, nangangahulugan na maaaring magkakasabay. Yung una, kakulangan sa sapat na nutrisyon, kakulangan sa mga micronutrients, at labis na katabaan or pagtaas ng timbang sa mga individual at pamilya. So, para mas klaro, isa-isahin natin. So, una yung undernutrition. So, ito ay nangyayari kapag kulang yung pagkain o hindi sapat ang nutrisyon na natatanggap ng isang individual. So, madalas itong nauuwi sa stunting. So, ano daw po ba ulit yung stunting? Pagkabansot. So, ibig sabihin, hindi nakukuha ng bata yung dapat na makamit niyang taas, no, yung height para sa kanyang edad. So again, dahil sa kakulangan sa sapat na pagkain at nutrisyon. So bukod sa stunting, ano pa bang ibang uri ng undernutrition? Wasting or sobrang kapayatan at underweight or mababang timbang sa mga bata. So, isa lang yun sa triple burden of malnutrition, undernutrition. Pangalawa, micronutrient deficiencies. So, isa itong problema kung saan kulang yung mga mahahalagang bitamina at mineral sa katawan ng tao. So, ilan sa halimbawa ay ang iron deficiency anemia at iodine deficiency disorders. Pangatlo, yung overnutrition. So, kasama rito yung sobra-sobrang pagkain, tsaka yung pagkakaroon ng labis na timbang o obesity. And ang overnutrition ay nagdudulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan na madalas pagtanda dito natin na-experience, diba? Oo. Kagaya ng diabetes, heart disease, diba? Yan, mga non-communicable diseases. And actually, ito pa nga nakakalungkot, no? Kasi bukod dito sa triple burden of malnutrition, patuloy din tayo nakakaranas ng gutom, kakulangan sa pagkain at hindi magandang mga practices pagdating sa pagpapakain ng mga sanggol at maliliit na bata. So, layunin ng PPAN, ng Philippine Plan of Action for Nutrition, na tugunan ang mga problemang ito sa pamamagitan ng mga patakaran at programa na magpapabuti sa kalusugan at nutrisyon ng mga Pilipino. Ito ay isang mahalagang hakbang para makamit ang nutrisyong sapat para sa lahat. Okay. Ma'am Jessel, mabalik lang ako dun sa usaping stunting, ano. Kasi meron naman tayo mga kilalang Pinoy na kahit maliit sila, matatalino naman, tsaka mga achiever, kunyari, sino ba? Sila Manny Pacquiao, mga ganyan, sila former ambassador, si Carlos P. Romulo, di ba? Mga ganun. Pero bukod sa haba or tangkad na mga bata, ang stunting ba merong epekto sa brain development? Kaya talagang tutok yung ating pagsugpo dito sa stunting. Ano bang nangyayari pag pati brain ay apektado na? Yun nga. So, well, syempre yung iba na may nabanggit kayong mga tao, no, na pagdating sa height ay medyo pero yun naman is sa genetics. Pero pag sinabi natin sa stunting kasi, nagkakaroon ng kakulangan sa nutrition na nakakaapekto sa pag-develop ng kanilang utak. So, ano mangyayari kapag hindi na-develop ng maayos yung utak ng isang tao? Di syempre mahirapan siya na makapag-aral ng maayos, mababa yung IQ niya. So, kapag ganun, hindi magiging maayos yung grado niya sa school, hanggang sa pagtanda niya, maapektuhan yung productivity niya, hindi siya makahanap ng mas magandang trabaho sana. So, magre-resulta sa mas mababang kita. Tapos, pag mababa yung kita, ano mangyayari? Hindi makakabili ng mga pagkain na sana mabibili, sapat na bilang at saka yung quantity and quality na
mga food hindi niya magagawang mabili. So again, maapektuhan yung health niya hanggang sa madali siyang magkasakit and worse, mamatay. And the cycle goes on. So yun yung ayaw nating mangyari. Kaya hanggat bata pa lang, hanggat nagbubuntis pa lang si nanay, tinututukan na natin dapat ang malnutrition para better yung brain development ng isang bata. Tama po yun. Okay, so para yung iwas talaga, iwas stunting, iwas underweight, wasting, tsaka nga tumataas nga po, sabi nila ngayon na yung mga dami ng overweight tsaka obese na mga Pilipino, no? So kailangan talaga sugpuin na, no? Kung hindi man masugpo, ano ba yun, yung wag nang tumaas pa, no? Yun ang iniwasan natin, wag nang tumaas pa sana yung mga kaso o insidente nitong mga nutritional problems na meron tayo. Bukod doon, Ma'am Jessel, ano naman po yung, kasi nabanggit na natin yung iba't ibang problema pang nutrisyon. So, kabaliktaran, ano yung target natin? O yung goal ng PPAN para pagdating po ng 2028, ay yung iba't ibang nabanggit na nutritional problems ay ano na natin, medyo solved na natin, no? Kumbaga, sa hinaharap. Yes, so ang goal lang naman talaga ng PPAN is bawasan yung lahat ng uri ng malnutrisyon sa lahat ng edad. So hanggang sa 2028. So kanina nabanggit na natin kung ano yung mga yon. So labis na pagtaas ng timbang, yung kakulangan sa nutrisyon, kakulangan sa micronutrients, yung kawalan ng sapat na pagkain at pagkagutom, at syempre gusto din nating pataasin yung eksklusibong pagpapasuso ng mga sanggol hanggang 6 na buwan, gayon na rin ang sapat na pagpapakain sa sanggol at batang anak. And upang maabot yung goal na ito ng PPAN, no, kailangan makamit din natin or ma-achieve yung 4 na desired outcome result areas or yung inaasam na mga resulta or layunin ng PPAN. Lim naman ng word na to, Ma'am Jessel. So ano-ano ba itong desired outcome result areas ng PPAN 2023 to 2028? Ayan, sige, isa-isahin po natin, no, yung nabanggit kong 4 na desired outcome result areas. So una, sa usaping pagkain at diet. So kailangan nating i-make sure na lahat ng mga Pilipino ay may seguridad sa pagkain. So yun yung una. Food and diet. Pangalawa, sa mga practices and behavior. So, ibig sabihin, dapat lahat ng mga Pinoy ay mag-adapt ng mga health-conscious na kilos at asal para sa kalusugan at nutrisyon. And pangatlo, sa pagkakaroon ng magandang koordinasyon, kasamahan at integrated na quality nutrition at iba pang services. Kasama na dito yung mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan, edukasyon, kalusugan ng kapaligiran, at proteksyon sa lipunan. And yung panghuling desired outcome result area is nakatuon naman sa pagbuo ng isang kapaligiran, environment na sumusuporta sa pagpapabuti ng nutrisyon sa pamamagitan ng mga patakaran, sistema, infrastruktura, sapat na pondo, positibong mga social at cultural norms at maayos na pamamahala. Ayun, maganda yung nabanggit yung 4 na desired outcome kasi kumbaga yung law of supply and demand natin, no? May supply ng pagkain, maayos ang diet, tapos yung demand naman nagfo-focus dun sa mga tamang behavior din, tsaka yung practices, no, na dapat ma-practice na natin or ma-develop na natin, kunyari pagpapasuso, pagbibigay ng tamang complementary food sa ating mga anak. Tapos meron tayong yung enabling mechanism na yung nabanggit mo nga na dapat na talagang susuporta para lahat ng implementation ng nutrition programs na meron tayo sa bawat locality ay magawa or maganap. So yun yung 4 na desired outcome results ng PPAN. And nabanggit nyo na nga, Ma'am Jessel, din yung mga interventions, no? Siyempre, yung desired outcome niyan, may mga interventions na nakapaloob dyan o yung mga activities o yung mga projects, no, na nutrition. So, magbigay nga kayo ng mga ilan po sa mga interventions na nakapaloob sa PPAN 2023 to 2028? Ayan. Okay, so isa-isahin ulit natin, no? So, bali 4 to na set ng interventions na gusto kong i-share sa ating mga kanutrisyon. So, una, para ma-achieve ang mas malusog na pagkain or healthier diets, kailangan yung mga hakbang na magpapabuti sa pagkakaroon, availability, pag-access, accessibility, at pagiging abot kaya or affordability ng masustansyang pagkain. So kasama sa mga hakbang na ito ang pagpapalawak dun sa mga existing na mga programa natin tulad ng food gardens,
farm-to-market roads at mga market infrastructure. Pati na rin yung mga kadiwa stores natin na nag-aalok ng mga mas murang pagkain. Included din dito yung mga social assistance programs kagaya lamang ng dietary supplementation, food stamp voucher at cash transfer na naglalayong magkaroon ng sapat na pagkain sa iba't ibang benepisyaryo. Kasama rin dito sa healthier diets yung food fortification programs at mga bagong hakbang sa pagsusuri at regulasyon ng marketing ng hindi masyadong malulusog na pagkain at inumin. So yun yung unang set pagdating sa healthier diets. Sa pangalawa naman, dun tayo sa pagpapabuti sa asal at pananaw or improved practices and behavior. So ang improved practices and behavior ay magiging bahagi or ibig sabihin tututukan ng mga serbisyong tulad ng mga package para sa kalusugan ng mga ina, pagsusulong at counseling para sa infant and young child feeding or IYCF, suporta mula sa kapwa or komunidad para sa mga nagpapasusong mga ina, bilang bahagi ng minimum na pamantayan para sa mga lugar kung saan pwedeng mag-breastfeed. And yung SBCC natin or Social Behavioral Communication Change sa unang 1,000 days na intervention, unang 1,000 days of life na mga interventions, pati na rin sa iba't ibang grupo ng edad. So yun yung pangalawa pagdating sa improved practices and behavior. Pangatlo is naka-focus naman tayo sa mas mabuting access sa kalidad na serbisyo. Again, para sa iba't ibang grupo ng edad. So kasama dito yung Integrated Maternal and Child Health and Nutrition Services na nakasaad sa RA 11148 para sa 1,000 Days Strategy. And yung kalusugan, nutrisyon at wash services sa mga paaralan para gawing healthy learning institutions din yung mga ito. At monitoring at pagpapabuti sa paglago ng mga bata para ma-detect at maiwasan ang pagkasira ng paglaki. Pati na rin ang pagsusuri ng nutrisyon or nutrition assessment para sa lahat ng edad kabilang ang mga mas matatanda. Gusto rin natin sanang ma-expand yung ating Adolescent Health and Development Program and yung nutrisyon sa mga family development sessions at iba pang learning opportunities. And panghuli, kinakailangan din ng isang magandang kalagayan, enabling environment para maisakatuparan tong mga nauna kong nabanggit na mga set of interventions. So bukod po sa pondo at mga information systems, isang malaking pagbabago para sa PIPA na ito ay ang pagpapalakas ng mga governance structures para sa nutrisyon sa pambansa at lokal na antas. So ito po lagi namin sinasabi na kailangan na meron tayong lokal na opisina para sa nutrisyon na may mga nutritionist dietitians para ma-implement ang mga programa sa nutrisyon. Pagdating naman sa national level, gusto nating palakasin ang National Nutrition Council para mas magampanan ng maayos ang mandato nito. So yun po yung mga nakapaloob na intervention sa ating bagong PIPAN. So nabanggit ninyo yung mga interventions. Maganda din na habang binabanggit nyo isa-isa yun, Ma'am Jessel, napansin ko po na sa iba't ibang setting din siya maaring gawin, di ba? Meron sa bahay, community. Meron sa community, meron sa health facilities, at yun sa workplace. So talagang walang maiiwan kasi lahat merong sasalo. Parang ganun, Ma'am Jessel, di ba? Yes. May sasalo. Kung lalabas ka ng bahay, may sasalo sa'yo ng mga nutrition intervention sa health center. Ganun din. Kapag nagtatrabaho ka na, meron ding mga interventions na pwedeng gawin sa iyong workplace, sa mga opisina, kahit sa mga informal settings natin. And of course, yung sa ating health, community, tsaka sa mga health facilities. Especially kasama din syempre yung mga hospital, yung mga clinics din natin sa ating mga locality. So talagang ini-ensure, masasabi natin na ini-ensure sinisiguro ng bagong PIPA na lahat talaga walang kawala. So lahat kasama, lahat involved at lahat din may responsibilidad. Oo. Mula yung responsibilidad mula national hanggang local level, barangay level. Yes. Ayan. So sama-sama, tulong-tulong, sabi nga natin. And speaking of national government, yung sa governance natin, kanina nyo pa nababanggit, ano-ano naman po yung mga ahensya ng ating gobyerno na nakikiisa po sa paglunsad, sa pag-promote, at syempre yung pag-implement ng mga nutrition programs na nabanggit na ninyo.
alinsunod po sa PIPAN 2023 to 2028? Ayun, so sa pagpapatupad po ng ating PIPAN, marami tayong mga ahensya ng gobyerno na aktibong nakikiisa at sumusuporta sa mga nutrition program. So, magbigay ako ng ilan sa mga ahensya na ito. So, unang-una is Department of Health or DOH. So, ito ang pangunahing ahensya na may responsibilidad sa kalusugan at nutrisyon sa buong bansa. Pangalawa, National Nutrition Council. So, dito sa atin, tinututukan natin ang mga programa at polisiya ukol sa nutrisyon sa bansa. Department of Education. So, kasama sa kanilang gawain ang pagpapalaganap ng tamang nutrisyon sa mga, of course, paaralan at pagiging health learning institutions. Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sila naman ang responsable sa mga social protection programs at mga cash transfer programs na may kaugnay sa nutrisyon. Department of Agriculture, sila ay supportive naman pagdating sa mga food security programs at sa mga proyektong tulad ng food gardens. NEDA, National Economic and Development Authority. So itong ahensya na ito ang responsable sa pagtutok sa pambansang pagpaplano at koordinasyon. So sinusuri rin ng NEDA ang mga polisiya at programa na may kinalaman sa nutrisyon upang siguruhin ang mga ito ay tumutugon sa pangangailangan ng PIPAN. Department of Trade and Industry or DTI, tumutulong naman sila sa pagpapabuti ng access sa mga mamamayan sa masusustansyang pagkain. So ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagtutok sa presyo and availability ng mga nutritious food products sa merkado. Isa ring mahalagang tungkulin ng DTI ang promosyon ng mga nutritious local food products at ito ay magsusulong ng mga lokal na produkto na may mataas na nutritional value. So ito nga rin po, DOLE. So, Department of Labor and Employment. So, sumusuporta naman sila sa mga labor-related programs na may kaugnay sa nutrisyon para sa mga manggagawa natin. Department of the Interior and Local Government or DILG, tumutulong naman sila at nagsisilbing guide para sa ating mga LGUs or local government units para magpatupad ng mga nutrition programs. And nabanggit ko nga po ang LGU, no? So may malaking role ang mga LGUs natin sa pagpapatupad ng mga nutrition programs sa kanilang area at sila rin bantay sarado sa mga regulasyon. DOST, Department of Science and Technology, so nakikipagtulungan naman sila sa pagsasagawa ng research at development para sa masusustansyang pagkain. Department of Budget and Management, so nagbibigay naman sila ng budgetary support para sa mga nutrition programs. So ito ay ilan lamang po sa mga ahensya na tutulungan upang matupad ang mga layunin ng PIPAN. And actually, if pwede kong i-share na rin, Ms. Jomay, kasi bukod naman din sa ahensya ng gobyerno, katuwang din natin sa nutrisyon ng ating mga scaling up nutrition or SUN networks tulad ng academe, business, youth, civil society organizations at donors or development partners. So tumutulong sila sa pag-promote at pagpapatupad ng mga nutrition program sa ilalim ng PIPAN. Sila ay nagbibigay ng knowledge, support, advocacy at resources para sa mas maayos na nutrisyon sa bansa. So again, sa mga nabanggit ko na ahensya, babalikan natin na napakaraming involved para sa plano na to. So gusto natin talaga lahat makasama, and sa lahat ng klase ng settings na meron tayo dito sa bansa, dapat makasama din sila. So yun po, Ms. Jomay. Sa mga ahensya ng gobyerno, kasama din natin ang DAR. Ang DAR naman tumutulong para malaman natin saan natin pwede bang makuha yung mga nutrition commodities na pwede natin gamitin for dietary supplementation or like tutukainan natin. So, kasama din ang PSA. So, tumutulong naman sila sa pagdating sa mga datos, pagbibigay ng mga datos or kailangan nating impormasyon, gaya ng mga populasyon or socioeconomic data para alam natin kung saan ba tayo magfo-focus. So, pagdating sa programming. And CWC, nakatuwang naman natin para malaman kung paano ba natin itatakel yung mga issues pagdating sa mga bata. So, anong dapat na programa para sa kanila. So, katulong natin ang CWC pagdating dyan. So marami talaga palang mga ahensya ng gobyerno, no, Ma'am Jessel, na hindi lang NNC yung sole responsible, pero tulong-tulong, no? Tulong-tulong tsaka sama-sama. Ma'am Jessel, yung PIPAN kasi, di ba kilala natin siya sa national level, pero sa, kunyari, pagdating sa munisipyo, sa mga bayan natin, sa mga barangay,
PIPAN pa rin ba ang tawag dito o may ibang tawag dito sa plano ng pang-nutrition pag sa mga local level? At ano-ano yung mga tawag na yon para alam din ng ating mga ka-nutrition na nakikinig kung ano yung hahanapin nila pag nakita nila sa kapitan. Kapitan, meron ba tayong ganito for the nutrition program ng ating barangay? So ano-ano po ba yung mga terms na yon, Ma'am Jessel? Yan. So, pagdating sa regional level, so ang tawag na natin dyan, of course, is RPAN na. Regional Plan of Action for Nutrition. Pagbaba sa local, LNAP na, or Local Nutrition Action Plan na. So, pwedeng from provinces to cities, municipalities, barangays. Halimbawa, kung barangay, edi Barangay Nutrition Action Plan or BNAP. So, syempre, isinasang-ayon natin kung saang level na yung plano. At lahat ng itong planong ito, ang RPAN, tapos yung mga LNAPs natin, naka-angkla pa rin, dapat naka-align pa rin sila doon sa mga interventions, doon sa mga desired outcomes ng PIPAN o yung kumbaga national plan nga na sinasabi natin. Syempre, i-consider pa rin naman nila kung ano yung sitwasyon sa kanilang lugar, kung ano yung unique situation sa kanila. And iaayon nila yung interventions doon. Oo, yun ang importante kasi ang mga LGU nga, kunyari, ang mga barangay, iba-iba ang kanilang problema, di ba, sa malnutrition. So, kailangan, kung ano yung paplanuhin nila, angkop doon sa nutritional problems na meron sila. Okay, yun ay pwede rin mag-iba-iba kada taon. Yes, pwede rin. Kaya tayo nagkakaroon din ng pwedeng annual review para alam natin kung paano ba natin ma-modify pa yung current plan na meron tayo. Ayun, okay. At yun ay binubuo nino. Sino yung bumubuo po ng... Kasi PIPAN, alam natin, ang NNC, di ba, ang bumubuo. Pero sa local level, sino ang dapat bumuo ng mga local nutrition action plans nila? Yan. Siyempre, dapat nangunguna dyan yung ating mga local nutrition committees. Okay. So, sino bang namumuno dito? Siyempre, ang ating mga local chief executives. Si Mayor, Governor, Kapitan. Okay. And siyempre, miyembro nila yung mga iba't ibang sa sektor din ng gobyerno. So, at the regional levels, yun yung tao nila pagdating sa DA, pagdating sa DBM. So multi-sectoral pa rin. Yes. Multi-sectoral dapat considered nga kasi dapat lahat ng pangangailangan natin sa iba't ibang aspeto. So, agriculture, social protection, education. So, lahat ng yan, ikino-consider natin. Na maging miyembro ng LNC, para sila din yung bumuo ng kanilang local nutrition action plan. Ang galing mula national nagti-trickle down siya hanggang sa barangay sa grassroots level. Ayan. Kasi again, ang implementation naman talaga sa baba, 'di ba, Miss Jomay? So dito sa taas, syempre tumutulong din tayo sa pag-monitor, pero yung pinaka-bulk ng trabaho talaga pag-implement ng nutrition programs nangyayari sa baba. Ayun. So, yun, importante yung role ng ating mga local nutrition committees. Ayun, sabi nga nila, that is where the action is. Yes. Sa munisipyo at sa mga barangay. So, ayan. So, ito na ang huli kong katanungan, Ma'am Jessel, no? So, yung PIPAN po, paano natin siya maipopromote at paano pa mas masusuportahan ng ibang stakeholders, no? Sa national, regional, at local levels. Yan. So actually marami tayong pwedeng gawin, no? So una, yung pagsusulong ng mga batas para palakasin ng NNC bilang isang commission. So kasama na dyan yung paglikha ng mga LGU nutrition offices na may mga permanenteng tao at budget sa lahat ng antas. Yun, importante yun. Kaya inuna natin yun. Pangalawa naman, of course, yung matinding kampanya at pagsasanay sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-develop ng mga nutrition-sensitive na polisiya at programa. Pangatlo, yung consistent, ibig sabihin palagi ang pagpapalaganap ng tamang mensahe o impormasyon ukol sa nutrisyon at kasama na din dyan yung pag-develop ng kultura natin na conscious sa nutrisyon at tamang kalusugan. Pang-apat, yung pagpapabuti ng sensitivity sa nutrisyon sa sektor ng agrikultura at panghuli, social protection gaya ng Kalahi Seeds, livelihood program, farm input subsidies sa mga magsasaka at mangingisda, food subsidy, ito ay para sa mga pamilyang may mabababang kita. And gusto rin sana nating ma-expand pa ang 4-piece program para dito. At nabanggit mo nga, Ma'am Jessel, yung food stamp din, no? Food stamp voucher project sa interventions na lahat ng sectoral program, hindi lang agriculture, kundi lahat talaga ng sectoral programs natin ay nutrition sensitive, no? Kasi talagang input ang nutrition, 'di ba? Input tsaka output.
in every sectoral program, no, na nagko-contribute talaga sa usaping nutritional well-being ng ating mga kababayan. Sabi nga, walang maiiwan, no, sa bagong PPAN. Sabi ni Ma'am Jessel kanina, mula pagbubuntis. Sapat para sa lahat. Oo, sa lahat. Ibig sabihin, mula pagbubuntis hanggang tumanda tayo, ayan, nandyan po ang PPAN 2023 to 2028 at sa lahat ng dako, no, ng community, andyan din dapat nating maramdaman ang pag-i-implement po ng PPAN 2023 to 2028. Kaya maraming salamat Miss Jessel R. Bagos, ang ating Nutrition Officer 2 mula po sa Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong oras at syempre ng iyong kaalaman tungkol sa ating episode ngayong hapon tungkol sa Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN 2023 to 2028. Yes. So thank you din po. Maraming salamat no sa mga tagapakinig natin na member ng Local Nutrition Committee. Kalampagin niyo na yung mga mayor and governor para tuloy-tuloy yung ating pag-invest sa nutrition programs at ma-implement natin ang maayos ang mga ito. Okay, thank you again, Ma'am Jessel. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Yeah. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy? Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lamang po masustansya, budget-friendly din po ang ating recipes na aming inahahanda sa inyo kada linggo. Siyempre, basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ang nag-iisang Recipe Princess CJ Aguinaldo. Kaya naman, Recipe Princess CJ, ano ba ang hinanda mong recipe sa amin ngayong hapon? Mga kanutrisyon, ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng pineapple chicken tenders at ginisang sigarilyas at mais. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig, bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin para sa pineapple chicken tenders ay 3/4 na tasa ng pineapple syrup galing sa canned tidbits, 1/4 na tasa ng banana ketchup, 2 kutsara ng asukal, 1 kutsaritang iodized salt, 1/4 na kutsaritang pamintang dinurog, 1.5 tasa ng chicken breast, hiniwa, 2 kutsarang mantika. At para naman sa ginisang sigarilyas at mais, 2 kutsarang mantika, pamprito, 1 kutsarang sibuyas, sinadtad, 1 kutsarang bawang, tinadtad, 6 na tasang sigarilyas, hiniwa ng manipis, 1 tasa ng ginayat na mais na dilaw, 1 kutsaritang iodized salt, kalahating kutsaritang paminta. Para naman sa paraan ng pagluluto, sa isang bowl, pagsamahin ang pineapple syrup, ketchup, asukal, iodized salt, paminta at manok. Haluin itong maigi at takpan sa loob ng 1 oras. Ikalawa, sa isang kawali, prito ang manok sa loob ng 5 minuto. Siguraduhin na maayos na naluto ang magkabilang bahagi ng manok. Itabi muna ito kapag naluto na. Ikatlo, sa isa pang kawali, igisa ang sibuyas, bawang, sigarilyas at mais. Ikaapat, lagyan ng iodized salt at paminta pampalasa. Ikalima, takpan ito sa loob ng 8 minuto. At ika-6, i-ready na ang nalutong manok at ang ginisang gulay. At handa nang iserve ang pineapple chicken tenders at ginisang sigarilyas at mais.
Hango ito sa 2022 Menu Guide Calendar ng DOST-FNRI. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 35 minuto at makakagawa ng 5 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Salamat Recipe Princess CJ. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Si Mang Moy. Kumain number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang kumainment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back here sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong, mga kanutrisyon, tungkol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng inyong nutrition goals? Kaya naman huwag ka na mag-alala, kanutrisyon. Basta pagdating po sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayong hapon. Meron po nagpadala ng katanungan niya mula po kay Sir Richard. Siya po ay isang jeepney driver at 35 years old. Ang tanong po niya ay, ito po. Narinig ko po sa balita na pwedeng gawin na pamalit sa kanin ang mais at kamote. Pare-parehas lang ba ang sustansyang makukuha sa mga pagkain ito? Ayan. Thank you, Sir Richard, sa inyong tanong. So, pwedeng-pwede naman po talaga na maging alternative sa nakasanayan nating kanin, ang kamote, mais, at iba pang uri ng root crops at syempre po yung tinapay. Ang mga nabanggit na pagkain po kasi ay kabilang sa Go Food Group o yung may carbohydrates na nagbibigay enerhiya sa ating katawan araw-araw. In fact, matagal na pong pinopromote ang pagkonsumo ng mga nasabi niyong pagkain, yun pong mais nga po at kamote. Ang kamote po kasi o yung iba pa pong root crops at mais nga po ay mayaman din po kasi sa antioxidants, beta-carotene, vitamina C, at higit sa lahat, mayaman ito sa dietary fiber. Napaka-importante po na yung fiber ay meron po tayo sa ating diet kasi para ito po sa gut health at para po sa pag-improve ng cholesterol level sa dugo. Nakatutulong din ito para mas madali makaramdam ng pagkabusog kumpara po sa mga pagkaing mababa ang fiber content na talaga namang makakatulong po sa mga kinakailangang magbawas ng timbang. Mayaman din po ang ibang uri ng bigas sa fiber, gaya po ng brown rice. Kaya ayan, so sana nasagot namin ang inyong katanungan, Sir Richard. At para naman po sa ibang katanungan, mag-comment lamang po sa One Nutrition, One Nation radio program FB page at sa mga Facebook page ng inyo pong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin yan dito lang po sa One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At isang oras na naman ang talakayan tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay marami po kayong napulot ng kaalaman kung paano mas mapapangalagaan po ang inyong kalusugan at ng inyong buong pamilya. Nais namin magpasalamat muli sa mga nakasama natin ngayong hapon kay Dr. Dexter Galban. Siya po ang Assistant Secretary for Operations mula po sa Department of Education para po sa ibinahagi niyang latest updates tungkol po sa update on policy on healthy foods in canteens. Pinapasalamatan din natin si Ms. Jessel R. Bagos mula po sa NNC Nutrition Policy and Planning Division para naman po sa pagbibigay kaalaman tungkol po sa ating main topic on PPAN 2023 to 2028. And of course, maraming salamat kay Recipe Princess CJ Aguinaldo at sa production staff si Sir Joshua De Vera at Pamela Dayan Yanga.
Huwag magpapahuli sa mga latest news and updates ukol po sa wastong nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation radio program FB page at National Nutrition Council official FB page. Isama nyo na rin po na laging subaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain.